Alertness versus carelessness. Kaya dito po tayo sa ating text, 1 Peter chapter 5, verse 8. At yan po yung ating text sa umagang ito. Tungkol po ito sa ating kalaban, walang iba kundi yung devil. Ang sabi po niya sa verse 8, basahin ko po ulit. Be sober, be vigilant, your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us into eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, and strengthen, settle you. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. So, alertness versus carelessness. So, alam po natin, yung alertness is exercising my physical and spiritual senses to recognize the danger. That could diminish the resources entrusted to us. So, alam po natin, kaya nga sabi ng Bible, beware, be vigilant, be sober, at napag-aralan po natin yung mga dapat nating pag-ingatan. At itutuloy po natin yung natatalakay natin, what must we protect? Kung ang devil ang ating kalaban, at siya po ay napakasigasig at napaka-active. Kasi ang kanyang layunin ay talunin tayo at ilayo tayo sa Panginoon. So, importante po na tayo maging alerto. Kaya sinabi ng Bible, watch and pray that ye enter not into temptation. So, alam natin, ang may pakana po ng temptation para tayo ay bumagsak. Walang iba kundi yung devil. So, what must we protect? Una, our time. So, time is our valuable asset. Totoo po yan. Kasi yan ay importante sa atin. Importante din po sa Diyos na yung time na yan kasi siya yung nagbigay. Yung nakakapaglingkod po ng may katapatan, hindi naman po sobra yung oras nila. Di ba? Pare-pareho lang po tayong binigyan ng 24 hours, hindi po ibig sabihin. Bakit sila may time? At bakit sila nagagawa po nila? At depende na po yan sa ating commitment sa Panginoon. Kaya hindi po dahil sobra yung oras nila, kundi talagang kung bibigyan natin ng portion yung Diyos sa oras natin, mabibigyan po natin. Palagi natin sinasabi, pag gusto, may paraan, pag ayaw, palaging may dahilan. Our health, we must protect it. Bakit po? Kasi importante rin po ito dahil paano po tayo makakapaglingkod ng matiwasay kung yung health po natin ay hindi po maganda. At sabihin natin, balakid din po yan. Our purity, concern po ang Diyos dyan di ba? Yung purity natin. Sapagkat, yun po yung magsisilbi. Kung sa church po, sabi nga, yung katapatan natin, yung ating patutuo. Sa mga unbeliever naman, ang ating patutuo, yung ating puridad. Yung ating buhay. Sapagkat, man po yung ating sinasabi sa Biblia, at sabing, nagpe-pray tayo, nagsasabi tayo ng Panginoon sa ating buhay, pero kapag hindi po nila nakikita sa buhay po natin, parang napakahirap po nilang maniwala. Sabi nga nila, bago nila paniwalaan yung Biblia, babasahin muna nila yung buhay natin. Totoo ba yung mga claims natin? Totoo ba yung mga pinoprofess natin sa buhay natin? Kaya yun ang makikita natin. Pero ito yung kasunod, our fellowship with God. Kasi ito yung pinaka-importante po. Yung ating fellowship sa Panginoon. Sapagkat kapag yan po yung nasira ng dyablo at nanlamig yung ating fellowship sa Diyos, napakadali po nating matalo sapagkat ang pinanggagalingan po ng ating kalakasan ay sa Diyos. Kaya importante po yung yung communication, yung prayer life natin, wag po nating pabayaan. So, yan po yung mga pinanggagalingan para lumakas tayo sa Panginoon, yung prayer life, yung word of God, sapagkat makikita po natin yung soul natin kailangan po yung ma-feed diyan. Kailangan yung salita ng Diyos. At higit sa lahat, ang pwedeng sumira ng fellowship natin, wala iba kundi yung kasalanan. Sabi ng Isaiah 59:2, yan po yung pwedeng sumira ng fellowship natin sa Diyos kasi ang hangad po ng dyablo, talunin tayo, sumuway tayo sa Diyos, labagin natin yung salita ng Diyos kasi pag nagkasala po tayo, sabihin natin talagang mabe-break yung fellowship. Kaya nahiwalay si Adan sa Panginoon dahil po sinuway sila sa Diyos, nagkasala sila. Sabi niya, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. So maliwanag po na yung prayer natin, kung minsan hindi po nasasagot, sapagkat kung merong unconfessed sin,
Ano po, yan ang makikita natin. Kapag merong unforgiveness sa puso po natin, alam po natin, yan ay mga bagay na magiging balakid sa Panginoon. At kapag merong disobedience, kaya nga si Paul, si Saul, ano po, sinantabi ng Panginoon at dinisiplin ng Panginoon dahil because of disobedience. Ayun ang makikita natin, nasira yung fellowship niya sa Diyos. Hindi sa sumunod sa utos ng Diyos. Dinalubag niya yung sinabi ng Panginoon, bagamat yung kanyang mga metodo sa isip po niya ay tama. Kasi kaya merong sinabi sa Proverbs, there is a way that seemeth right unto a man, but the ends thereof are the ways of death. Kaya nung inisip niya, ano na bang masama dito sa mga handog na ito? Diba? Iniisip po niya, sayang naman ito. Sabi niya, pero ang sabi ng Diyos, i-destroy mo lahat yan, wala kang ititira, patayin mo lahat. Sapagkat walang halaga sa akin yan. Kaya nga nung ang ginawa ni Saul, hindi ko ipapatay ng mga ito, ihahandog ko sa Panginoon. Tama yung paghahandog naman sa Bible, kaya lang, hindi yun ang utos ng Diyos eh. Kahit si Cain po, naghandog din naman. No? Pero hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang handog. Nga po, ang salita ng Diyos ang ating pinagbabasihan para maging tama lahat yung ating ginagawa. So, yun ang salita ng Diyos. Kaya sabi nga, to obey is better than sacrifice. So our fellowship with God, napaka-importante po yan. Sana ngayong taon, wag po nating pabayaan yung ating relasyon sa Panginoon. Ano po, lalong importante po na talagang yun ang i-build up natin dahil pag ang diablo ay nakasingit, talagang iyari po tayo. Kasi wala siyang ibang hangad, kundi yung masira yung buhay po natin. Tapos ano pa, what we must protect? Our fellowship with God, our good name. Kasi dito po sa Proverbs chapter 22 verse 1, our good name. Kaya a good name, sabi niya dyan, is rather to be chosen than great riches. So kung yung mga mayayaman, ano po yung kanilang pinoproteksyonan? Yung kayamanan po nila, di ba? Kaya nga po, sabi nga a good name is rather to be chosen than great riches. Kaya ho, lahat ng pag-iingat, di ba? Pag yung tao mayaman, ayaw niya mawala yung kayamanan niya, pinoproteksyonan niya, pero kahit masira nga yung pangalan, basta't lang wag wala yung kayamanan, mahalaga po sa kanila yan. Pero sabi po ng Proverbs, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver, and gold. So maliwanag na ang pangalan, kasi nakasalalay po dyan yung ating reputasyon, yung ating kredibilidad. Sa pangalan po kasi, kaya nga ang tao nakikilala sa pangalan. May mga pangalan na talagang inahanap, di ba? Kaya nga minsan yung tao nagbabago ng pangalan, lalo na kapag may nagawang mali. Sapagkat nasira yung kanyang pangalan at yung pangalan niya, wanted yung taong ganito, di ba? Mga ganong bagay po ba? Pero sa Bible po, napakalaga na yung pangalan po ay ingatan po natin. Ano po? Kaya nga tayo, sabi nga, yung salitang Christian, meron nga isang message na rinig ko, keep the name clean, sabi niya. Kung tayo ay Kristiyano, ingatan natin yung pangalan ng Kristiyano sapagkat sa time po ng mga disciples ay pinangalanan po silang Christian, first in Antioch. Sapagkat bakit pinangalanan po silang gano'n? Kasi naging magandang patotoo yung pangalan po nila. Diba? Kasi bakit sinunod sa pangalan ni Christ? Kaya sabi nga, Christian. Sabing Christ, pag wala si Christ, I am nothing. Yung salitang I-A-N, I am nothing. Kung wala si Kristo, wala tayong halaga. Pero na dahil po kay Kristo, sabi ng Biblia, ay iniingatan po natin yung pangalan yan. Kaya importante po, kasi taglay-taglay natin. Kahit po yung salitang baptist. Sapagkat sa iba, yung Baptist daw yung pinakamaraming pangalan. Bakit iba-iba yung pangalan nyo? Merong Independent Baptist, may Bible Baptist, may Southern Baptist, yan ang maintindihan. Di lang ba kayo iisa? Minsan pinapaliwanag lang po natin na parang isang pamilya, pero hindi iba-ibang magkakapatid, iba-ibang pamilya. Sa bawat pamilya merong identity. Pero ang sa atin po naman, tinatawag na Bible Baptist, at kinikilala po yung Bible Baptist nung panahon po ng nung Dark Ages, most separatist, sabi po nila. Hindi tayo mga legalist, separatist. Ibig sabihin po, talagang ang pangalan yan ay tumatak dahil hindi ho basta nakikipag-compromise. Hindi ho basta-basta
kinamatay po nila yung kanilang pananampalataya. Sila ay pinersecute dahil po sa kanilang paninindigan. Pinersecute po sila dahil sa kanilang tamang pamumuhay. Kaya nga po, kung tayo po, ang ating layunin ay i-please ang Panginoon, tandaan po natin, may mga tao hindi po mapiplease sa atin. Kung yun ang layunin natin. Kasi may mga bagay na gagawin tayo na hindi po tanggap sa kanila. Hindi acceptable sa kanila. Pero kung i-please po natin yung tao, gawin po natin yung mag-compromise ka lang, sumabay ka lang sa kanila, matutuwa sila. Pero hindi po ganoon ang pagkakakilala sa mga Bible believers. Ang pagkakakilala sa atin bilang mga Bible believers ay yung final authority, walang iba kundi yung salita ho ng Diyos. Kaya po, sabi nga ngayon, ang Baptist ay, sabi nga, naiiba na, dami na pong nabago. Although, pasalamat po tayo, independent tayo, may autonomous, may kanya-kanyang sabi nga natin, pamamaraan. So yung pagkakamali ng ibang grupo, yung pag-iiba ng teaching ng ibang grupo, meron naman talagang naninindigan po sa salita ng Diyos. So yun po yung importante. A good name is rather to be chosen than great riches. And then, our eternal rewards. Ito po. Yan po. Revelation 3:11. Our eternal rewards. Di ba sa isang race, sabi nga, meron tayong mga annual race eh. Every year, natatapos po natin yung ating takbuhin. And then, itong 2025, another race na naman, panibagong takbuhin na naman, yung ating gagawin. Pero sabi nga po, hindi pa po tapos yung ating takbuhin hanggang hindi natin ma-reach yung finish line. Ang sabi ng Biblia, merong takbuhing ibinigay ang Diyos sa bawat isa na importante pong ito ay ating matapos. Kaya nga po ang pinag-uusapan, hindi yung tumakbo ka, kundi ang pag-uusapan po, tatapusin mo ba? Kaya merong eternal rewards, sabi nga dyan, behold, I come quickly, hold fast which thou hast, that no man take thy crown. So walang pwedeng kumuha dun sa crown mo. Diba? Meron kang sariling lane na dapat takbuhin. Kung yung sa ibang lane ay hindi po nagpatuloy, hindi ka accountable doon. Diba? Accountable ka dun sa lane na tapusin mo kung anong binigay ng Panginoon. Merong natigilan, merong hindi na nagpatuloy, pero hindi po tayo doon. Tayo, ang nais ng Panginoon, tapusin natin sapagkat si Kristo po yung ating tinitingnan. Kaya sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ano po? So, yan po yung dapat nating proteksyonan. Ngayon, ito naman yung another natin. What is the basis of alertness? Ano po? So, what is the basis of alertness? Every physical sense has corresponding spiritual senses. So, meron tayong physical senses, meron tayong dapat spiritual senses. Ano po yung mga physical senses? Sight. Diba? So, ibig sabihin, nakakakita po tayo. Diba? Dahil nakakakita tayo, nakikita natin yung danger. Diba? Meron tayong hearing. Dahil nakakarinig po tayo, alam natin kung malapit na yung sasakyan o kung yung paragasa na yung sasakyan. Ngayon, kung may physical senses at meron tayong dapat spiritual senses. Kasi sabi nga, through physical senses, we can be alert to the physical world. Magiging alerto ka. Kasi kung hindi ka nakakarinig, hindi ka nakakita, diba, pwede kang mapahamak at pwede kang ipahamak. Kaya nga kung may pinapahamak ka na pala, hindi mo naririnig. Pero kung narinig mo, may plano palang masama sa akin yung mga yon, makakaiwas ka. Diba? Kung nakakarinig ka, may mga narinig akong masasama, mapapahamak ako, hindi ako mag-iingat. Kasi paraan po yun. Ngayon, spiritually, importante po na magkaroon tayo ng spiritual sight. Importante, mga senses po yan. Sabi sa Psalms 119 verse 18, makikita ko natin, so, spiritual sight. Kung merong physical senses, isa na ho yung sight. Ang sabi dyan, open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. So, yan Panginoon, sabi niya, buksan mo yung aking mata upang makita ko yung magagandang bagay mula sa inyong salita. So, makita niya yung magagandang bagay, wondrous things out of thy law. Kaya nga po yung Word of God, sabi ng Bible, hindi po yan grievous. Kaya sa mga pag-aaral po natin, dahil itong month of January ay Bible month,
At ang ating magiging tema po ngayong taon ng 2025 ay ito po, Growing in Grace, Serving with Purpose. Ano po? Growing in Grace, Serving with Purpose. Kaya po, yun ang ating pag-uusapan. Kaya yung Word of God, minsan gagawa po ako ng message na yung message ganito na, ang salita ng Diyos, pinipreach, not to hit you, but to correct you. Yun po yan, ano? Kaya ang salita ng Diyos, pinipreach pa, hindi para patamaan ka, kundi para i-correct tayo. Sapagkat yung salita po ng Diyos ay meron siyang enlightening ministry. Di ba? Para may lahad ang katotohanan po sa atin. Sapagkat yan naman po. Kaya nga sabi dun sa Psalms din, ang salita ng Diyos, sabi ng Psalmist, hindi ako ma-open sa salita ng Panginoon. Sapagkat sabi niya, ang salita ng Diyos ay buhay, katotohanan, ilaw, na siyang magiging guide po natin. So una po ay spiritual side. Pangalawa, kung meron tayong hearings, so sa physical senses natin, merong spiritual hearing, ano naman po ito? Sabi sa Hebrews 5:11, ano po? Taste, yan ang mga yan, touch, and then smell, mga, ano yan, senses po yan Ngayon, dito naman po, physical hearing, of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Ngayon po, merong sinabi sa Hebrew din when ye hear His voice, harden not your heart. Kapag narinig nyo yung tinig niya, huwag nyong patigisin ang iyong mga puso. Ngayon po, itong problema sa mga Hebrew, sabi niya diyan kasi yung context po diyan, di ba dapat nagtuturo na kayo, mature na kayo, lumago na kayo sa pananampalataya. At sabi nga, of whom we have many things to say. Ang dami namin dapat sabihin, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Kaya lang po, hindi sila lumago because nagkaroon po ng problema doon sa kanilang pakikinig. Pakikinig. Kaya pag sa next Sunday po, tatalakayin natin yung attentiveness versus distraction. So makikita natin. So nagkaroon ng problema sa kanilang pakikinig. Naging dull of hearing. Di ba? Para bang napapakinggan naman nila, pero parang wala silang naririnig. Kaya dami pong account sa Bible, sabi niya, "He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith." Ang may pakinig ay makinig kung anong sinasabi ng Espiritu. So, importante po na sa spiritual senses, nakakarinig tayo, pinapakinggan natin yung mga instruction, yung mga kalooban po ng Diyos, mga kagustuhan ng Diyos sa buhay po natin. So, meron din tayong taste, di ba? Mga physical senses yan Ano kaya yung mararamdaman, mabubusog ka kaya kung wala kang panlasa? Physically, kahit anong sarap ng pagkain, ihapag sa'yo, di ba? Pag wala kang panlasa, wala hindi ka makakagana, hindi ka gaganahin Pero kapag ang sarap ng panlasa mo, naku, mapapasobra yung kain mo. Doon ka naman lumulusog dahil may gana kang kumain di ba? Pag hindi tayo kakain physically, mamamatay tayo. Kasi pag nawalan ka na ng gana, hindi ka na makakain, yun na po yun, mawawalan ka na ng buhay. Ganon din spiritually. Spiritual taste. Ito ho, kasi sabi ng Psalms 34 verse 8, kung mayroong physical senses, may mga spiritual senses, ano po ito? Spiritual taste naman. O taste, sabi niya, and see that the Lord is good. Di ba? Blessed is the man that trusted in Him. Kanina, sa opening song po natin, yung the goodness of God. Di ba? Kaya kung i-realize po natin na yung kabutihan po ng Diyos, naging mabuti ang Diyos sa atin ngayong 2024, expect din po natin, i-claim din natin, na sabi nga, ang kabutihan ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Kaya sabi, oh, taste and see. Di ba? Yung bang maramdaman mo, malasap mo, makita mo, na sabi, the Lord is good. Ang kabutihan po ng Diyos, di ba? At kaya totoo naman po na pag pinagkatiwala natin yung buhay natin sa Panginoon, nararamdaman natin yung kabutihan ng Diyos. Nakikita natin yung natotoo na mabuti ang Diyos. Kaya sabi niya, blessed is the man that trusted in Him. So, di ba, yan ang mga senses. Sight, hearing, taste, physically, spiritually, ano pa? Touch. So, kung merong physical touch, kasi senses, nararamdaman mo na may humawak sa'yo, diba? May umakbay sa'yo, may umagapay sa'yo, ganun din po, spiritually. Saan po ito? 1 John 1:1. Ano po itong spiritual touch? Ito naman po. Ito po, sabi niya sa 1 John 1:1, andyan na po, hintayin na lang natin. John,
that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. Diba? Sabi po niya, nakita nila, narinig nila, nakita ng kanilang mga mata. Sabi nga po, at yung aming mga kamay, nahawakan namin. And our hands have handled the word of life. Nahawakan nila, panghawakan nila yung salita ng Diyos. Diba? Ang kagandahan po ganito eh. Ang Diyos ay nagsalita nung una sa mga propeta, sa mga lingkod po niya, pero itong salitang ito, hindi lang narinig nila, sinulat po nila. Kaya yung salita ng Panginoon, hawak-hawak natin, nasa ating mga kamay. Nahawakan natin yung salita ng Panginoon, nakita natin, nababasa natin, nahawakan natin, napapag-aralan po natin ang salita ng Panginoon. At sa pamagitan po nito, dahil nahawakan natin, meron tayong roadmap. Di ba? Yun po, meron tayong manual sa buhay natin. Kaya nga yung Bible, laging sinasabi, ano yung Bible? Basic instruction. Ano ba yung before leaving this earth? Yung Bible. Ito yung pinaka-basic instruction natin bago tayo lumisan sa mundong ito at awak-hawak natin yung salita ng buhay, walang iba kundi ang salita ng Diyos. At yan po yung Bible. At meron tayong Bible. Kung ito yung basic instruction po natin, importante po na pinagbubulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon. Sapagkat dito po tayo lalago. Ano ba? At para magkaroon po tayo ng tamang discernment, kasi ang Bible, sabi nga natin, kung minsan nagsishare tayo, balance yung Word of God. Sinasabi niya yung both side, yung tama, yung mali. So, hindi lang itong side na ito, sinasabi niya rin yung mali. Kaya malalaman natin yung tamang gagawin dahil in-expose niya lahat eh. Sinasabi niya yung tama, sinasabi niya yung mali. Kaya nga po, bakit magiging tama yung pananambahan mo? Kasi sinasabi niya yung tamang pananambahan. Bakit hindi ka nagsasamba ng ganito? Hindi ka na nagsasamba sa mga images? Kasi sinasabi ng Bible, mali yung paraan. Kaya para masamba natin ang Diyos, ang tamang pananambahan, sasambahin mo ang Diyos sa spirito at sa katotohanan. So yun ang mga physical senses. Ano pa? Smell, nakakaamoy tayo. Spiritual smell, ano naman po ito? 2 Corinthians chapter 2, verse 16. Kaya kung may nagluluto pa lang, ang amoy, naamoy mo na, masesense mo na. Nagluluto ng ganito, di ba? Adobo, ganito, mga ganung bagay po. Ayan po, sabi niya sa 2 Corinthians 2:16, ito po, to the one we are the savor of death unto death, and to the other the savor of life unto life, and who is sufficient for these things. Ayan po, So, mga importante po yan. Kasi what is the basis of our learning? Kasi dahil nakakarinig tayo, nakakakita tayo, nakakaramdam tayo, at naaamoy natin, yun kaya nagiging alerto ka. Kaya alam mo, pag amoy sunog, tatakbo ka ngayon dahil may naamoy ako hindi maganda, parang may nasusunog. Ano po yung benefits doon? Para warning na rin yun, makaalis ka dun sa panganib. Ganon din naman po spiritually. Kapag yung wala tayong senses spiritually, napakadali pong tangayin tayo ng kaaway. Ngayon, how can we develop greater alertness? How can we develop greater alertness? Kasi sabi ng Bible, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil. So, paano tayo makapag-develop na talagang alerto tayo? Kasi kumbaga sa isang guard, importante na nakatayo siya, gising siya. Diba? Talagang mulat yung kanyang mga mata. Hindi pwedeng antok-antok siya dahil pwede siyang pasukin ng magnanakaw at pwedeng mapinsala yung kanyang binabantayan. Kaya tayo din po naman, sabi nga, dapat talagang gising tayo spiritually. Kapagkat kung hindi po tayo gising, pwede tayong pasukin ng kaaway. Nasa likod mo na pala. Diba? Nakaharap na pala siya sa'yo. So how can we develop greater alertness? Unang-una, recognize that we are in a warfare. I-recognize mo na talagang ikaw ay nasa tunay na laban. Kasi po, kung meron talagang laban, hindi po pwedeng magpahinga muna at magpakampante yung nagbabantay sapagkat pwedeng ang kaaway ay dumating sa gitna ho ng kadiliman or sa madaling araw, di natin alam .
So recognize that we are in a warfare. So since si Satan po ay yung kanyang layunin ay sirain ng mananampalataya, ito po yung nais ng Diyos sa buhay natin. God's goal is to raise up godly generation. Ang goal ng Panginoon ay makapag-raise po siya ng godly generation sa panahon po natin ngayon. Kaya yun po yung pinaka-goal ng Panginoon. Kaya nga kung titignan niyo po yung maturity from childhood to adulthood, no? From sinners to saints, from darkness, to light. Kasi po ang goal ng Panginoon po sa atin ay makapag-raise po siya ng godly generation. Merong sinasabi po sa Proverbs, there is a generation that curseth their father and mother. Merong ganun po, di ba? Merong henerasyon na talagang kine-curse nila, sinusuway nila yung mga magulang po nila. Pero sa panahon po ni Noah, alam po natin na yung pamilya ni Noah ay godly. Pero yung generation pong yon ay yung tao po ay yung kanilang imagination, yung kanilang ginagawa, yung kanilang mga action ay puro kasamaan lamang. Yun ang binabanggit po. Pero pasalamat, merong generation po, merong pamilya na godly, at nakasumpong ng favor sa Panginoon. So yun po yung sinasabi. So God's goal is to raise up godly generation and establish righteousness. Kaya kung ang mundo natin ay pasama na ng pasama, ay nawa ang mga Kristiyano naman po sana sa ating henerasyon, makita po sa mga churches natin na talagang itong church na ito ay talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Itong church na ito talagang ang goal din po nila ay yung godliness. Yun naman po talaga, doon tayo papunta. Ngayon, Satan's goal. Ano yung goal ni Satan? Satan's goal is to kill, to steal, and to destroy. So yan ang goal niya. Ang pumatay, at magnakaw, at manira. Spiritually, di ba? May mga taong hindi nakinig sa Panginoon, so merong sinasabing sin unto death sa Bible. Merong kasalanan na may kapatawaran, pero mayroong kasalanang ikamamatay. Wag nawa sa kasalanang ikamamatay, sabi po dun sa John. Ngayon, ang layunin po ng Diablo ay pumatay. Kaya nga po siya yung first murderer. Siya yung may pakana, bakit ang tao ay pumatay at bakit si Cain ay pumatay. At hindi lang magnakaw. Ano yung nanakawin ng Diablo sa atin? Yung trono ng Diyos. Yung place ng Diyos sa puso natin. O pwedeng kunin ng Diablo yan. Kaya nga pwedeng kunin niya yung kaligayahan, yung katuwaan natin sa Pwede niyang nakawin po yan. Pwede niyang kunin yung time natin. Imbes na may paglingkod natin sa Panginoon, pwedeng mabigay natin sa Kanya. Tandaan po natin, ang Diablo, meron siyang mga standards, may mga, marami siyang mga tricks. At hindi lang yan, to destroy, para manira. Yun po kasi yung nais niya. At ngayon, ang challenge sa atin sa 2 Timothy chapter 2, verse 3, ang sabi, ito yung challenge ni Paul kay Timothy, be strong, sabi niya dyan, as a good soldier of Jesus Christ. Thou therefore, sabi niya, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. So bakit po gumamit po si Paul ng paghahalin tulad sa isang soldier? Ano po yung naisip niyo pag soldier? Nakikipagdigma yan. Nakikilaban po yan. Kaya nga, recognize po natin na tayo ay nasa warfare. Kaya kung minsan hinahantulad tayo bilang isang magsasaka, husbandman, pero dito ginagamit naman yung soldier. Ano po yung makikita natin sa soldier? A soldier give up his personal desire and comfort for the sake of the cause which he is fighting. So yung soldier, giniba po niya yung kanyang comfort, yung kanyang personal desire for the sake of the cause for which he is fighting. Sila nga po di ba, pag sundalo ka. Kaya sabi nila, mahirap po talaga dahil dadalhin ka sa misyon na malayo sa pamilya.
At yung soldier, pag nag-work po yan, walang 8 hours, 10 hours, 12 hours, wala po. Sabi niya, on call ka palagi. Kaya sabi nga nila, kahit natutulog ka, pag kinakailangan ka, aalis ka. At nasa lugar na kung saan hindi ka komportable, ano po yung bakit sila nandun? Dahil po sa kanilang pinaglalaban. Dahil sa kapakanan ng kanilang bansa. Kaya nga po si Paul, di ba, as a believer, kung tayo po ay soldier, as a believer, we are also to forsake worldly pleasures. Kaya sabi ni Paul, I have fight the good fight. I have fought the good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ako'y nakipagbaka ng mabuting pakikibaka. So, sapagkat nakikipagbaka po tayo. Kaya nga, yan po yung makakapag-develop tayo ng alertness kasi meron tayong totoong kaaway. At ang kaaway po natin, ang kanyang layuin ay pumatay, pagnakaw, at manira. Ang goal ng Panginoon ay makapag-raise siya ng godly generation sa panahon na sabihin po natin ang mundo ay pasama ng pasama. Pero naniniwala po tayo, buhay ang salita ng Diyos at meron pa rin i-exalt, susundin ng Panginoon sa buhay po nila. Pangalawa, realize that our enemy is a master of deception. Kasi napakagaling po ng ating kaaway. Kumbaga sa isang laban daw, kinakailangan may plano ka. Diba? Sa isang war, hindi lang, may bala ka, may baril ka, lusob tayo. Hindi ho, may mga estrahiya na talagang ginagawa nila, paano nila masukol yung kaaway, paano nila matalo yung kaaway. Pero yung diablo rin po, mas magaling Master of deception. Anong warning ng Panginoon sa John 8:44 sa mga Jew? Sa John 8:44, yung warning po niya ay ito. Sabi niya sa mga Jew na nagkiklaim, sa lang naman yung ama namin ang Diyos Pero makikita natin dyan, sinabi niya, ye are of your father, the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer, ayan po, from the beginning, and abode not in truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. So, the master of deception, he is a liar, and the father of it. Kaya nga anong pinopoint ni Paul kay Satan? Master of disguise, master of deception. Kasi mismo si Satan, nagtatransform siya, nagbabago yung kanyo niya as an angel of light. As an angel of light. Diba? Na Satan, masama, pero nagtatransform siya bilang anghel ng kaliwanagan. O kaya nga pwede kang ma-deceive diba? Kasi pwede nga siyang magdamit tupa. Diba? At kaya nga sabi nga, wag na rin kayong magtaka, meron din siyang mga false apostle. Meron siyang mga false minister. Meron siyang mga deceitful workers. Anong sabi niya rito? Transforming themselves into the apostles of Christ. Hindi ka ba madideceive nun? Kung wala kang discernment at hindi mo madidetect. Kasi, oo nga minister din sila ng Panginoon. Disciple din sila ng Panginoon. Kaya lang, binanggit niya doon, yung palaging may sinasabi ng Panginoon, by their fruits, we shall know them. Ayan, hindi natin maitatanggi. Diba? Yung nasa maling side, lilitaw at lilitaw kung anong ibubunga. Anong buhay ang makikita. Kasi kahit na sinasabing, disciple din kami ng Panginoon, nangangaral din kami ng salita ng Diyos, pero by their fruits, we shall know them. Makikilala natin sila. Ayan po yung nakasulat sa 1 Corinthians 11:13-14. Pagkatapos, pang-tatlo, ask God for spiritual understanding. Kasi hindi po natin lahat alam. Sabi nga doon sa 1 Corinthians 10:13, huwag mong isipin ikaw ay nakatayo, mag-ingat ka, baka ikaw ay mabuwal. Kaya umingi po tayo ng spiritual understanding. Gamitin natin yung mga spiritual senses po natin, di ba? Yung sight, yung hearing, yung smelling, yung feelings po natin. Ask God for spiritual understanding. Nung si Solomon po ay tinawag ng Diyos para maging hari, alam niyo po ba yung kanyang hiningi? Ang hiningi po niya dito sa 1 Kings chapter 3 verse 9. At ito rin po yung prayer ni Paul sa mga Ephesians. 1 Kings chapter 3
verse 9. Ask God for spiritual understanding. First Kings, Chronicles yan. 3:9. Makikita po natin, ang sabi ni Solomon, kasi nag-pray siya, na naginip, sabi ng Panginoon sa kanya, sabihin mo kung anong gusto mo at anong kahilingan mo. Ang prayer po ni Solomon, give therefore thy servant an understanding heart. Ang ganda po ng kanyang hininga, no? Bigyan mo yung servant mo ng maunawaing puso. Para anong purpose? To judge thy people, that I may discern between good and bad. And for who is able to judge this so great a people? Ang prayer po niya ay, Lord, bigyan mo ako ng spiritual understanding, magkaroon ako ng tamang discernment, ma-discern ko yung tama at makilala ko yung masama. Pag tayo po ay nasa Panginoon na at ang salita ng Diyos ay pinapag-aralan po natin, nakakaroon po tayo ng discernment. Yun ang magbibigay sa atin ng understanding para magkaroon tayo ng discernment. Tandaan po natin, sa lahat ng ginagawa natin, may boundaries, may limit. May sinabi ang Diyos na ito lang ang pwede mong gawin. Pero hindi ka na pwede dun sa kabila. Kaya nga sa Bible, meron pong do's and don'ts. Pwede kang pwedeng gawin at meron hindi ka na pwedeng gawin. Pwede mong gawin ito pero hindi mo na pwedeng gawin ito. Pwede mong sanayin ito pero hindi pwedeng sanayin yan. Diba? Pwede mong yakapin ito pero pwede mong iwasan na yan. So, ibig sabihin po, doon tayo nagkakaroon ng tamang discernment kasi meron tayong Word of God. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kaalaman, ng guide. Kaya nga, nagiging guide po natin yan, nagiging manual po natin yan. Kaya kung ang Word of God, dineneglect natin sa buhay po natin, paano tayo magkaroon ng spiritual understanding? Kaya nga, ang tao po, bakit nadadala sila ng kulto? Kasi po hindi sila nagbabasa ng Bible. At bakit kuminsan nagdadala sila ng kulto? Kasi rin po hindi rightly nadidivide yung Word of God. Kaya sabi ng Bible, study to show thyself, tama ba ako? A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya po yung Bible po ay hindi madali. So may mga text at may context. Kasi yung iba po kasi tinitwist nila. Pero so salamat po tayo yung Bible, kaya nga yung Bible ang private interpretation. Ini-interpret niya, dinidepend niya yung sarili po niya. Kaya importante rin po yung subject na bibliology kasi yun ang tamang, at saka yung hermeneutics. Yun po yung mga tamang pag-aaral ng Biblia. Kasi may mga figuratives, may mga symbols, may literal, may spiritual. So, dapat ma-discern po yung mga yon. Kaya hindi po basta-basta. Ephesians chapter 1, verse 18. Ang prayer po ni Paul sa mga Ephesians. Ang sabi niya rito, 1:18. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. So, yung the eyes of understanding being enlightened. So, yan po, yan ang prayer ni Paul sa mga Ephesians na yung kanilang kaunawaan ay maging maliwanag sa kanila yung kalooban ng Diyos, yung kanilang pagkatawag, yung kayamanan ng Panginoon doon sa kalulatihan na inilaan niya sa mga saints. And then, ito pa, pang second to the last, understand that life involves cause and effect sequences. Understand that life involves cause and effect sequences. It means po, yung realization, sabi po ng Bible, meron pong law of the harvest. Ano yung sinasabi ng scriptures? Yung mga laws of the harvest. Ang sabi po sa Galatians chapter 6, verse 8 and 9. So, tandaan po natin, sa buhay na ito, meron pong cause and effect sequences. Merong sowing, merong reaping. Kaya ano man po yung gawin natin sa ating buhay, importante po na talagang matumbok natin yung kalooban ng Diyos pag hindi po kalooban ng Diyos, disaster yung kapalit. Pero kapag kalooban po ng Diyos ang ating sinunod, ay blessing po yan. Kaya ito po, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the reap life everlasting. Sa verse 7 po ba, yun?
Whatsoever a man, so be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, he shall also reap. So merong cause and effect. No? Ano mang tinanim mo ngayon, hindi mo naman aanin bukas. O ano mang itinanim natin ngayon, hindi naman natin aanin bukas. Ang tinanim natin ngayon, dahil may mga sequences, merong panahon ng pag-aani. Tandaan po natin, ang sabi ng Biblia, ay, the more we sow, the more we reap. At importante po na tama yung ating pagtatanim. Sapagkat kung nag-expect po tayo ng good harvest, bountiful harvest, magtanim po tayo ng maganda. Kasi hindi mo pwedeng ma-deceive ang Diyos, sabi niya. Lahat ang Diyos ang sumusuri ng ating mga puso, sa ating mga kaisipan, diba? Tinitingnan niya yung motibo ng ating puso. Diyos po lahat yan, siya lang ang nakakaalam. At sabi nga, mayroon siyang final judgment sa atin. And then ito pa, have a biblical response to its danger. Have a biblical response to its danger. Kinakailangan po, meron tayong biblical response. Ano ba yung sinasabi ng Biblia? Kasi be alert to resist. Yun ang unang gawin natin. Luke chapter 4, verse 8. Have a biblical response to its danger. Be alert. Kaya nga, alertness versus carelessness. Sa Luke chapter 4, verse 8, makikita natin. And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shall thou serve. Kasi yung temptation po dyan. Tinetempt si Jesus, di ba? Sabi niya, ibibigay ko yung kalwalatian ng mundo, lahat ng mga kingdoms na yan, mapapasayo. Balik mo nga doon. Balik mo doon. Sabi niya, lahat doon mapapasayo. Binabara yung lalamang. Lahat yun ay mapapasayo. Sumamba ka lang sa akin. Alam po yung response ng Panginoon. Kaya nga meron siyang biblical response. Kasi sabi niya, it is written. Kaya nga po importante na talagang alam natin yung salita ng Diyos. Kaya ang pinagbasihan din po ng Panginoon, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only thou shalt serve. Kaya ang diablo po, di ba? Siya po yung nag-aasik ng mga evil thoughts sa isip natin. Siya yung naglalagay ng mga masamang kaisipan sa isip po natin. At tingnan niyo po paano na-deceive si Ananias at saka si Sapphira. Tingnan natin sa Book of Acts. Kasi inayaan po nila na si Satan ay tuksuin sila. Acts chapter 5 verse 3. Although tama yung gagawin sana nila, kaya lang tinukso sila ni Satan. Ito, sa Acts 5:3. But Peter said, Ananias, why had Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Kasi yung context, nakita ni Ananias at ni Sapphira, nagbenta ng lote si Barnabas. Sabi ni Ananias at ni Sapphira, kaya rin naman natin gawin yan. Magbenta rin tayo. Nung hawak na niya, nung kinumit niya sa Panginoon, kaya importante po, pag may binitawan ka sa salita rin, Diyos, tuparin mo pag hindi po natin natupad. Ano yan? Sabi niya, agbebenta rin ako ng lupa at ibibigay ko rin naman. I-offer ko rin. Ngayon, nung hawak na po niya yung halaga ng pera, sabi niya, kuha ako ng ilang bahagi rito. Kaya sabi ni Satan, nung kumuha siya ng ilang bahagi, sabi niya, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Tapos sa verse 4, sana nung nasa kapangyarihan mo pa, sabi niya dyan ay while it remained, was not in thine own, and after it was sold, diba? Was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. Kaya po, may mga pinangako tayo, kinumit tayo sa Panginoon, importante po na ito pa rin natin. Kasi hindi po basta-basta yung magbitiw ka ng salita sa Panginoon. So, be alert and resist. Kaya sabi sa James, resist the devil, and he will flee from you. Yan po matuto rin po tayong mag-resist. At talagang lumayo. Di ba? Kasi kung yun ay tukso na ng diablo, lumayo ka na. I-resist mo na yung devil. Kasi once na nag-give in ka dyan, yari ka na. Ano po? Be alert to avoid. Hindi lang po be alert to resist. Be alert to avoid. Hindi lang po nagre-resist tayo. Tumatakbo rin po tayo. Ano po? Sa Romans 16:27, lumalayo din tayo. Diba? Kasi kung alam mong, sabi nga, matutukso ka doon sa lugar na yon, huwag ka nang pumunta doon. Kung alam mong matutukso ka at tutuksoin ka niya, ay lumayo ka na. Diba? Oo.
Kaya eto po, yung mga Romans chapter 16, verse 17. Sa Romans 16:17. 6:1 din. Kasi yung mga, po yan, mga wrong doctrine. Mga makikita natin. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine. Alam niyo po, yun ang warning ni Paul sa Book of Acts. Pagkatapos kong umalis, papasok sa inyo yung mga wolves. Hindi para ipunin yung flock, kundi ang gagawin nila is scatter nila yung flock. Diba? Sabi nga. So, yun ang makikita po nila. Kaya magkukos sila ng mga division, offenses, pero contrary dun sa turo, sa salita ng Panginoon na nalaman ninyo sa amin. Kaya sabi niya rito, avoid them. In fact po, mark them, sabi niya rito. At sa 2 Timothy chapter 2, verse 23, meron sinabi dyan sa 2 Timothy 2:23, ayan po yung sinasabi niya rin, yung mga but foolish and unlearned questions. Kaya nga po yung debate, di ba? Kung alam mo rin, mag-aaway kayo. Sabi nga, yung mga unlearned questions na hindi ka matututo dun, wala kang matututunan dun, avoid, knowing that they do gender stripes. Magdadala lang po yan ng away. So kung walang lesson na matututunan dun, avoid mo na. Yun ang mga bagay na makikita po natin. Ito pa, be alert to flee. Last na po ito. Be alert to flee. At ito po si Joseph, pagkikita natin, nung si Joseph ay nilapitan ng asawa ni Potiphar. Diba? Everyday, sabi po niya doon, everyday lumalapit po yung babae para tuksuin si Joseph. Anong ginawa ni Joseph? He fled. He ran and fled. Diba? Umalis po siya. Similarity po sa 2 Timothy 2:22. Sabi po niya rito, last verse po ito, sa 2 Timothy 2:22, ang sabi po niya rito sa atin, flee also youthful lust, but follow. Diba? Kaya nga merong do's and don'ts, sabi nga natin, alisin daw natin, lumayo tayo dun sa mga lust, youthful lust. Ano daw ang dapat nating sundan? But follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Yan ang dapat po nating sundan. Lumayo tayo dun sa mga kasamaan or lust na talagang maglilid sa atin upang talagang maulog tayo sa patibunan ng diable, kundi sundin natin yung katuwiran, pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan. Lalo-lalo na sa mga mananampalataya na mayroong dalisay na puso. Pwede kasi yan ang target ng diablo. Po? Yung mga nagsisung. Kaya ang challenge sa atin, be vigilant. Because your adversary, the devil. Yan po yung makikita natin. At yung napakalaga na dapat natin tayo. Kaya alertness versus carelessness. At sa next Sunday naman, attentiveness versus distractions. Ano ba yung nagdi-distract sa atin para hindi tayo nagiging attentive? So tingnan din po natin yan. So manalangin po tayo. At 10:35 na pala. Sige. Lord, salamat po sa oras na ito. Salamat sa inyong biyaya, sa mga salita po ninyo na aming napapagbulay-bulayan. Patuloy kayo pong magpala, kayo pong mag-bless sa amin. Patuloy yung mga salita po ninyo, Panginoon, ang siyang gumawa at kumilos sa amin. Bless po kayo, manguna, lahat ng ito aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sige po. Break tayo.